Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Halagang issue po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. At ito po ay may kaugnayan dito sa kailan lamang ginanap na anibersaryo, pang 35 taon na anibersaryo ng EDSA Revolution. Ayon po sa obserbasyon ng nakakarami, tila nilalangaw na ang EDSA anniversary. Ibig sabihin po, pakunti ng pakaunti na ang mga tao, ang mga Pilipino na nagbibigay halaga sa pagdiriwang na ito. Ang tanong po ay bakit? Talaga bang hindi nakarapat-dapat na ipagdiriwang ang EDSA Revolution? Or is it not worth celebrating anymore? Alam po naman natin na minsan nakilala ang ating bansa sa buong mundo dahil po sa mapayapang himagsikan na ito na nagpatalsik sa diktadurang pamamahala noon ni Pangulong Marcos. At sa unang taon ng pagdiriwang ng EDSA, talaga po namang ito ay labis na pinahalagahan ng mga Pinoy. Katunayan po, ito ay ginawa pang holiday, pista opisyal, nang sa gayon po magkaroon ng sapat na panahon ang mga Pilipino upang ipagdiriwang ang anibersaryong ito bilang pagkilala sa kahalagahan ng nabanggit na pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ngunit po makalipas ang 35 taon, tila baga ito ay nawawalang halaga sa puso at diwa ng mga Pilipino. Bakit po? Sapagkat kung atin pong bibigyan ng pag-analisa sa mga pangyayaring ito, after 35 years, ngayon natin ito napapagtagpi-tagpi na kung ating bibigyan ng objektibong pananaw ang EDSA in relation to the lives of the majority of the Filipino people, masasabi po natin na substantially wala po itong nagawa sa buhay ng mga Pinoy. At ang tanging nakinabang po dito sa revolusyong ito ay ang mga Aquino at ang kanilang mga kroni. Ang mga bumubuo ng oligarkiya sa lipunang Pilipino. Lalo po silang yumaman, samantalang ang higit na nakakaraming Pilipino ay lalo pong nasadlak sa kahirapan. At ang masakit po dito, after 35 years of celebrating EDSA Revolution, mas lalo po natin nakikita ang mas madilim na kinabukasan na naghihintay sa mga Pinoy kung hindi po mababago ang takbo, ang direksyon ng buhay ng mga Pilipino na dulot po ng EDSA Revolution. At ito po ay unti-unting naramdaman ng mga mahihirap nating kababayan
kung kaya po nawawala na rin sila unti-unti ng pagpapahalaga sa pangyayaring ito na kung saan naging dahilan ito ng kanilang masidhing kahirapan. Ito po ang katotohanan sa EDSA Revolution. Magbibigay po tayo ng ilang halimbawa na wala itong naidulot sa mahirap na sambayanang Pilipino. Gayong ang karamihan po sa EDSA at siyang masasabi nating tunay na nagpatalsik sa diktadurang Marcos noong 1986 ay ang mga pangkaraniwang mamamayan. Ngayon lang po natin ito napapagtanto. Pero kung atin pong babalikan ang kasaysayan, makikita po natin na kahit sa simula pa lamang, naroon na po ang pandaraya, ang pagsasamantala at paggamit sa sambayanang Pilipino ng iilan na bumubuo ng oligarkiya sa ating bansa. Halimbawa po dyan, mga kababayan, noong panahon po ng martial law, with President Marcos as the president, he issued PD 42, otherwise known as the Labor Code of the Philippines. Ang pagkaalala po natin, it took effect on May 1, 1974. Kung maalala po natin, yan ang pagkatanda natin doon. At sa Labor Code po na inisyo ni Marcos under PD 42, bawal po ang contractualization. Sa loob po, sa under that law po, pag naka-6 na buwan ka sa kumpanya, regular ka na. Pero nung panahon po ni Cory, after the congressional election ng 1988, the Cory administration nagpasa po ng batas, yung sinasabing Herrera Law. Sa ilalim po ng Herrera Law, kung tawagin, because it was sponsored by Senator Ernesto Herrera, kasama po sa mga senador sa line-up ni Cory, naipasa po nila yung batas na yan, Herrera Law. Ano po ang esensya ng Herrera Law? The Herrera Law, as an amendment to the Labor Code, legalized the contractualization. At yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng mga agency, ang employment system po natin, sa halip na direct employee ka ng company, agency na po. At alam naman po natin kung ano ang pagkakaiba ng isang regular direct employee compared to agency. Anong pagkakaiba ng contractual employees compared to the regular employees? Pero kailan po na-legalize itong agency system? Noong panahon po ni Cory. Kaya kung maalala po natin, ng pag-upo ni President Duterte, isa sa mga ipinangako niya ay alisin ang contractualisasyon.
Pero bakit hindi po ito magawa ni Pangulong Duterte? Sapagkat mayroon pong batas. And the President cannot repeal the law, cannot amend the law. It will only be for Congress to do so. And Congress, at the moment, still refuse to abrogate that Herrera law, so-called. Ayaw pong tanggalin ng Congress yan in terms of an amendment to the labor code. Bakit? Sapagkat itong bumubuo po ng Kongreso natin, ito po ay mga with the exemption of a few members. Ito po ang bumubuo ng oligarchy. O kaya sila po ay mga tauhan ng mga mayayamang Pilipino, negosyante sa bansa na siyang bumubuo ng oligarchy. So makikita po natin, as early as 1989, nandoon na po agad yung ginawa ng Cory administration para gipitin ang maliliit na manggagawa natin. Sapagkat kung sila po ay tunay na nagmamalasakit, hindi po nila gagawin yon. Pero sino po ang pinabura nila dito? Yung mga negosyante. At sino yung mga negosyante? Sila po. So, makikita po natin. Pangalawa po dyan, nung pagkadeklara ni Marcos ng martial law, he issued PD 27 proclaiming the entire Philippines under agrarian reform. Ano po ibig sabihin nun? Sapagkat kung agrarian reform ang buong Pilipinas, itong mga landed estate all throughout the Philippines would be distributable to the landless tenants. Kasi yan po ang essential features ng land reform o agrarian reform. Bago po ni Cory, gumawa po sila ng batas, yung agrarian reform law, panahon ni Cory. Pero ano pong ginawa nila dito? Naging selective po. Maraming exemption. Yung mga hasinda, exempted. O kaya may option na ibinigay sila dyan na mamimili daw ang mga tenants kung i-convert yung lupa na dapat nilang dapat may maging kanila, palitan na lang ng shares of stocks. Katulad po ng ginawa sa Hacienda Luisita. Ang problema po dyan sa shares of stocks, ikaw isang magsasaka, minor ang shares mo. At wala kang alam how to manage. So namamaniobra ng mga major stockholders na ito yung dating may-ari. Yung mga may-ari talaga ng hacienda. So ang ibig sabihin, minaniobra lang nila ako. Sa halip na ipamigay ang lupa, sige, i-convert natin ito sa shares of stocks ninyo. Anyway, nasa batas naman yan. So, sino ang nakinabang pa rin dyan sa agrarian reform na ginawa ni Cory? Yung mga sindero pa rin. Doon sa mga farmers, pampalubag loob, palliatives. So, makikita po natin na talagang substantially, yung Cory administration that early, wala po talagang honest to goodness concern for the small Filipinos. At makikita naman po natin, pag upo din ni Cory,
Kasi nung panahon ng Marcelo, ang ABS-CBN, na-sequestered po. Sinequestered ng gobyerno, ng government under Marcos. At gaano katagal si Marcos nanungkulan? It's about from 1972 up to 1986. Kinuha ang ABS-CBN. And it was run, and hindi man isinara yun, sinequestered, and it was run under the auspices of the government. Siyempre po, maraming pera na rin ang na-invest ng gobyerno doon sa ABS-CBN in terms of updating the facilities of the said TV channel, radio and TV channel. Definitely mayroon po yun, mga improvements. And that would have been worth million. Bago po ni Cory, basta na lang ibinalik sa mga low pieces yun without having an inventory as to how much the government's money was infused, yung ininvest din sa ABS-CBN. So, anong nangyari? Lahat ng mga properties na yon, which was acquired by ABS-CBN in terms of grant from the government, binigay lang ni Cory sa mga lopises na hindi pinabayaran kung magkano man yung na pera ng gobyerno na invest doon in terms of facilities, lupa na kanilang ginamit sa mga cell sites na mga antenna, whatever. At ang masakit, nakita naman natin, ayaw sa pagkakabunyag nila Congressman Defensor, Marcolita, Remulla, itong sabihin na natin nationalist bloc, hindi makabayan, kasi pag makabayan bloc sa lower house, ibig sabihin noon, yung mga makakaliwa. Pero itong mga nationalist grupo nila Barsaga, Marcolita, Defensor, Bautista. So, ito yung nagbunyag. Imagine Cory, Ramos, sandali lang naman si Erap din, JMA, Pinoy afterwards. Ito yung remnant to ng Cory administrations. Nabigyan pa rin ng loan ang ABS-CBN ng 9.5 billion. Hindi binayaran. Walang collateral, laway lang. At ngayon, gusto pa uling bigyan. And aside from non-payment of their loans, hindi rin ito nagbabayad ng buhis. And yet, from Cory to Pinoy, no president had ever touched that ABS-CBN. Bakit? Ito yung hari ng oligarchy in the Philippines. Untouchable ito. Pero pagpasok ni Digong, ni President Duterte, ayan, saka lang nabulgar ang lahat. Nakita natin, binigay na ngayong dating mga binili ng Marcelo regime ng mga facilities. Ibinigay ni Cory sa ABS-CBN, pinautang pa ng 9.5 billion, walang collateral, laway lang. At hindi pa nagbabayad ng buhis. At ngayon, gusto pang bigyan ng prangkisa ng mga senador. Na ito si Binay, Recto, Lacson, Gordon, Gatchalian, Villanueva, Sobere, Soto, siyempre, Pacquiao. Sino pa ang mga senador niyan?
13, 14 na senator o 12. Grace po, Lapid. So itong mga senador na to na makakapal ang mukha, nagpapakita na tunay na tuta o sila mismo ang oligarkiya. Ito po yung ginawa ng mga ng produkto po ito ng EDSA Revolution. Si Corona, Chief Justice Corona, siya po ang Chief Justice of the Supreme Court na nagsabi na kailangan ang Hacienda Luisita ipamahagi na sa mga tenants yung lupa. Kaya ano po ginawa ni Pinoy sa panahon na siya ang presidente from 2010 to 2016? Pina-impeach po si Justice Corona. At itong mga senador, kasama dyan sa Rebilla, itong mga senador po, sa Rebilla kasama din yan sa gustong bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Ano po nangyari dyan sa Hacienda Luisita? Ang ponente po ng desisyon na ipamahagi ang lupa ng Hacienda Luisita sa mga tenants ay si Chief Justice Corona. Kaya si Pinoy po pina-impeach. Try to imagine it, Chief Justice of the Supreme Court na kinonvict po nila sa impeachment trial na yon na wala naman pong kasalanan. Bakit po walang kasalanan? Sapagkat ano po ba ang kasalanan ni Justice Corona kung bakit siya na-impeach? Hindi niya inilagay sa kanyang salin ang kanyang dollar account, about $4 million account. And he was tried for that. Ngayon, may kasalanan ba siya? Wala po. Bakit? Sapagkat under sa legal construction na sinasabi, yung kung paano natin ini-interpret ang batas, meron pong principle na nagsasabi that when there is conflict between the general law and special law prevails. Inuulit po natin, when there is conflict between general law and the special law prevails. Legal po yon. Ang dapat po na kilalanin yung special law. Ano po ang general law dito sa kaso ni Justice Corona? Yung SALIN law, Statement of Assets and Liabilities. Ano po ang sinasabi sa SALIN law? Pag government officer ka, regardless of the position, every year, you have to submit under oath Statement of Assets and Liabilities. Ano po ang purpose niyan? Para ma-monitor ang property ownership ng isang government employee. Kasi kung halimbawa si Mr. A, ang sweldo lang niya ay 100,000. O sabihin na natin, 500,000 a year. Pero in that particular year, kumita siya ng 5 million. Ang question dyan, saan galing yung 5 million? Pag hindi mo may paliwanag yan, wala sa asset mo, presume yun na ninakaw mo. So, yan po ang purpose ng SALIN. You have to state all your assets and liabilities every year. The purpose is for the government to know, for the public to know
how much did you earn with that, how property you have acquired. Yan ba ay ayon sa illegitimate income mo? So, ngayon po, dahil kailangan po natin ang dollars, to avoid dollar smuggling, we have this dollar account law, encouraging people with dollar possession to deposit in the bank their dollar, their money, their dollar possession. Deposito mo. Ngayon, para ma-encourage mo, ang nakalagay doon sa law, kung ayaw mong i-reveal sa publiko kung magkano ang dollar account mo, ang dollar deposit mo sa isang bangko, so be it. In fact, it is even made a crime for any bank employee, manager, to reveal the dollar deposit of a given person without his consent. So in other words, there is a conflict as to Corona between the general law, the Saliin law, and the dollar account. Conflict kasi, sabi ng Saliin law, sabihin mo lahat yung yaman mo. Sabi naman ng dollar account mo, law, kung may dollar ka, dineposito mo sa bangko yan, kung ayaw mong sabihin, okay lang. So, between this applied to Corona case, there is a conflict. Do the dollar account prevails. Meaning, pwede mong hindi sabihin sa salin mo. Kasi, legal naman. Dahil sabi ng dollar account law, pwede mong isekreto yan. So, in other words, legally speaking, there was no violation committed by Justice Corona by not including his dollar account in his salin. Under the Constitution, as sinasabi po, a person should be convicted by the fact proven. He should be convicted of a fact proven during the trial that he indeed violated the law. Si Corona, nang tinanong po yung mga senador kung ano yung kanilang explanation ba't bumoto sila for impeachment. Kasi ang sabi po nila, kasi pag hinayaan natin to, maraming magiging corrupt na mga officials para gayahin siya na itago ang kanilang dollar account sa bangko. That is conjecture. That is their opinion. But it is not a fact. Di sana, kung gano'n, binago nila yung batas. Sabihin nila, kahit dollar account yan, pag public officer ka, ilagay mo sa salin. Dapat gano'n ang remedy ron. Hindi para i-convict ang Chief Justice na wala namang kasalanan. So, ano po ipinakita dyan? Na itong mga, during that administration ng mga Aquino, talagang ginamit nila ang kanilang kapangyarihan sa gobyerno para protektahan ang kanilang sarili, ang oligarchy. So marami pa po ang mga nakikita natin sa ngayon na pagkukulang. Samantalang itong ginagawa ni Digong, ni President Duterte, na na sa kanyang pamamahala ay ginagamit yung kamay na bakal, there is a semblance of what Marcos wanted to do or Marcos did during martial law. So ano pong ibig sabihin? Siguro po, kung ang suporta ng mga Pilipino binigay natin kay Marcos, we could have, by this time, we could have one of the most progressive country in Asia.
Pero ang problema, nabula po tayo ni Ninoy. Kasama na tayo doon. Nabula po tayo. At sinuportahan natin sila na patalsikin si Marcos. Gayong kung tutuusin, mas maganda naman ang dapat nagawa ni Marcos kung kumpara sa mga Aquino. Halimbawa po dyan, kung yung Bataan nuclear plant, ginastusan ng $1 billion ni Marcos para magkaroon tayo ng cheap, sufficient electric supply. That could have been first in Asia. Pero pag upo ni Cory, binaliwala po yon. Pinabayaan yung ginastos noon. Dahil project ni Marcos yan, masama yan. So hanggang ngayon, naghihirap tayo sa kuryente, napakamahal. Dahil hindi napakinabangan yung sana napakalaking supply ng kuryente sa buong Luzon through the Bataan nuclear plant. So ito po yung nakikita ng mga Pilipino ngayon. Kaya yung sinasabi natin na masama si Marcos, masama ang Marcelo, dapat tayo maging masaya dahil naangkin natin ang demokrasya through EDSA Revolution. Ang masaya lang po dito yung mayayaman. Sa bahagi ng mayayaman, masarap talaga ang kalayaan. Pero sa bahagi ng mahirap, ang kalayaan na yan, ang demokrasya na yan, nagagamit ng mga mayayaman para labanan ang mga o para apihin ang mahirap. Kaya nga minsan sumikat ang mga NPA. Bakit? Ito yung kanilang selling point. Ang masama lang sa mga NPA na kaya nilalabanan din natin ito ngayon sapagkat they are advocating for the armed revolution to overthrow the government. At ang malala pa dyan, wala na yung ganong advocacy nila, naging plain terrorism lang. Kaya nilalabanan natin ang mga CPP-NPA. Pero ito po talagang dahilan kung bakit nakapag-recruit sila ng mga estudyante sa UP, sa PUP. Dahil dito sa katotohanan na to, na ang EDSA Revolution, wala namang talagang magandang nagawa sa buhay ng maralitang sektor ng sambayan ng Pilipino. Marami pong salamat, magandang gabi. At bilang suporta po, we invite everyone to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Marami pong salamat.